Matthew chapter 6, verse 25, 26, 30, 31, 33, and 34. Therefore, I tell you, do not worry about your life. Mga kapatid, maraming mga tao ang nag-aalala patungkol sa kanilang buhay. Sabi dito, do not worry about your life. What you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Isn't there more to life than food and more to the body than clothing? 26. Look at the birds in the sky. They do not sow or reap or gathered into barns, yet your heavenly Father feeds them. Aren't you more valuable than they are? And if this is how God clothes the wild grass, which is here today, and tomorrow is tossed into the fire to the heat the oven, won't He clothe you even more, you people of little faith? 31. So then, don't worry, saying, what will we eat, or what will we drink, or what we will wear? 33 and 34. Above all, pursue His kingdom and righteousness, and all these things will be given to you as well. So then, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about himself. Today has enough trouble of its own. Let's pray. Panginoon, salamat po na mayroong kami pagkakataon na purihin, sambahin ka. Salamat, Ama, na narito po kami nagkakatipon para itaas ang iyong pangalan. Ikaw po ang dahilan ng aming pagparito. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ginagawa po namin sa loob ng bahay panambahan. Kaya Lord, narito ang aming mga puso. Binubuksan namin na may pagpapakumbaba sa iyo. Ama, handa po kaming tumanggap ng anumang mga salita na nais mong iparating po sa bawat isa. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod na magbahagi. Basbasan mo ang aking kaisipan, ang aking makalupang bibig, at anumang mga salita na maririnig, nawa ito po'y iyong ipinahintulot. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, pagpalain mo ang bawat isa na tagapakinig ng iyong mga salita. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan muli natin ang Panginoon ng malakas. Hallelujah! Yung malakas na palakpak sa Diyos. Praise God. Praise God. Tumingin ka sa iyong katabi at sabihin mo, what is your priority? Amen. You may be seated. Ngayong umaga, ang mensahe, what is your priority? Mga kapatid, nung binabasa ko pa lang ang verse 25 and verse 26, ang mga talatang ito ay talagang realidad. Sabi nga, real talk. Bilang tao, nag-aalala tayo sa ating buhay. Bilang tao, nag-iisip tayo. Bilang tao, nangangamba tayo. Nag-aalinlangan marahil minsan, o kaya kung hindi man nag-aalinlangan, talagang sadyang nag-aalinlangan. May pinapangambahan, may kinatatakutan. Tama po ba? At ang sabi dito, mga kapatid, minsan ang inaalala ng tao, ano ang kanyang kakainin. Maraming tao, mga kapatid ko, ang nagugutom. Amen. At ang sabi dito, ano ang iinumin o ano ang kanyang pangangatawan. Sa mga kabataan, masyadong conscious sa pangangatawan. Marahil sa mga kadalagahan, mayroon silang tinatawag na ideal body shape. Maging sa mga kalalakihan, meron ring ideal body shape. Inaalala yan nila, mga kapatid. Maging sa kasuotan. Diba? Inaalala kung ano ang isusuot. Ayaw magsuot ng
ng pinaglumaan o kaya ayaw magsuot ng luma, gusto laging bago. Well, hindi masama mga kapatid ang mga bagay na yon. Pero ngayong umaga, meron tayong higit na dapat i-priority. Tiningnan ko sa mga matatalinong kaisipan ang salitang priority. Priority means a thing that is regarded as more important than another. Ang priority, ibig sabihin, ito ay isang bagay na binibigyang pansin or tugon na higit na mahalaga kaysa sa iba. Priority is defined as that something or someone is more urgent. Pag sinabing priority, ito ay emergency. Ito ay urgent. Ibig sabihin, hindi ka mabuhay kung wala yon. Ibig sabihin, hindi ka makakilos kung wala yon, mga kapatid. Everybody say amen. So that is priority. Priority natin kumain, priority natin magpahinga, priority natin maghanap buhay, priority natin mag-aral, priority natin kumilos, priority natin gumalaw ang katawan. Kasi kung hindi natin igagalaw ang katawan, hindi tayo magiging productive. Everybody say amen. So ibig sabihin ng priority, in other words, the most valuable, the most important. Amen. That is priority. Ba? Ang bata, ang priority ng bata, kapag umiyak, kumain. Kaya wala ka talagang magawa. Kapag ang mga bata, mga kapatid, simula 1 day old hanggang sabihin nating 5 years old, pag umiyak yan, hindi mo masabing, tiisin mo muna ang gutom. Ang prioridad ng bata kapag umiyak, ibig sabihin, kumain. Tama ba? Ang mga kabataan may prioridad rin. Amen. Ang kanilang prioridad, makapagtapos ng pag-aaral. Actually, mga kapatid ko, ang goal kung makapagtapos ang pag-aaral ay hindi na talaga yan yung sabihin nating pangarap kung makapagtapos ng pag-aaral. Talagang ang kabataan magtatapos ng pag-aaral by all means kung hindi siya sitigil sa pag-aaral. Amen. So mayroong priority. Ang mga bata, ang mga binata, dalaga may priority. Pag nandoon na po sa middle age or sa adulthood, ang priority ng nanay, ang priority ng tatay ay maghanap buhay. Pangasiwaan ang pamilya. Tama ba? So yun yung mga priorities. Meron tayong iba't ibang priority, mga kapatid. At kapag senior citizen na, ang priority, pension. Kung may pension. Amen. Pero kung wala, mga kapatid, manalangin na lang sa Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, kayong mga matatandang balo, ibigay na ninyo ang inyong buhay sa Panginoon. O lahat ng balo magsabing amen. Ba? Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Ang mga balo ay kailangan maging dedicated na sa Panginoon, maging prayerful na, palagi nang magsimba, kumbaga, ang natitirang buhay ay ibigay na sa Panginoon. Amen? Bakit? Malapit na ang departure. Amen? Yan ang realidad. Di ba? Malapit na ang departure. Let's talk about priority. Meron akong nabasa, gusto ko lang i-share. If it is important to you, you will find a way. If not, you will find an excuse. Kapag mahalaga sa'yo, gagawa ka ng paraan. Pero kapag hindi mahalaga sa'yo, ang dami mong dahilan. Kaya yung kasabihan, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, sangkatutak na dahilan. Uy, dalo ka ng gawain. Ay, hindi kasi. Ay, dalo ka ng gawain. Ay, kasi ganito. Maraming kasi, mga kapatid. Amen ba? May nabasa pa ako. The key is not to prioritize what's on schedule, but to schedule your priority.
Amen ba? Ibig sabihin, ang pinakasusi daw ay hindi mo unahin kung ano ang i-schedule mo, kundi i-schedule mo ang mga uunahin mo. Amen ba? Parang alarm clock lang yan. Nag-set ka ng alas 4. Kailangan gumising ako ng alas 4. Tumunog na yung alarm clock, sinet mo naman ng alas 5. Tumunog na yung alarm clock, sinet mo naman ng alas 6. Tumunog na yung alarm clock, enough mo na lang. Gumising ka alas 10. Amen. Hindi po priority ang tawag doon. Everybody say amen. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. This is the end of the matter. All has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every work into judgment with every hidden thing, whether it is good or whether it is evil. Mga kapatid, katulad ng sinabi ko, ang bawat isa sa atin ay may prioridad. Bakit? Habang nabubuhay tayo dito sa mundo, kailangan maging productive tayo. Amen ba? Ang tao na hindi na productive, sila yung mga tao, mga kapatid ko, na nakakapag-isip ng negatibo. Amen? Ang taong walang ginagawa, sila yung mga tao na nag-iisip ng hindi magagandang bagay kasi ang kanilang kaisipan ay negatibo. The more na walang ginagawa ang tao, mas lalong nagiging negatibo ang kaisipan. Tingnan mo yung mga taong sanay sa trabaho. Pag natanggal sa trabaho, o kaya nawala ng trabaho, o kaya tumigil sa trabaho, at isang buwan na standby, ang kaisipan, mga kapatid ko, ay nagiging iba. Nagiging agresibo, nagiging magalitin, nagiging aburido. Amen. Kasi hindi sila wala silang pinagkakaabalahan. Hindi po sila nagiging productive. At nawawalan sila ng tinatawag na prioridad sa buhay. Everybody say amen. Mayroon akong nabasa sa Bible na iba't ibang tao na mayroong priority sa Panginoon. Everybody say amen. Una, Acts chapter 5. Sa Acts chapter 5, mababasa po natin dyan si Apostle Peter, the whole chapter ng Acts chapter 5. Ang sabi sa mga apostol, pwede kayong magawain, pwede kayong ganyan, pero huwag niyong ipangaral si Kristo. Pwede kayong magkaroon ng fellowship. Subalit, huwag niyong ipangaral si Kristo. Pero ano ang sabi ni Pedro? Verse 29. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Everybody say amen. Mas pipiliin naming sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Mga kapatid, nais kong sabihin, action expresses priority. Kung ano ang kinikilos mo, yan ang prioridad mo. Kung ano ang ginagalaw mo, yan ang priority mo. Kung ano ang ginagawa mo, ibig sabihin, yan ang prioridad mo. Amen ba? Si Pedro pinagbawalan, ang mga apostoles pinagbawalan, pero ano ang sabi nila? Mas susunod kami sa Diyos kaysa sa tao. Mga kapatid ko, marahil lalo na sa iba natin, mga mananampalataya na hindi pa talaga totally ang kanilang pamilya ay ligtas. Marahil pagbabawalan kayo, marahil pagpipigilan kayo na huwag dumalo sa gawain ng ating Panginoon. Huwag po kayong magpapigil. Ano ang tangi niyong gawin? Ano ang dapat niyong gawin para hindi kayo mapigilan sa pagdalo ng gawain? Gawin nyo na yung mga gawain sa bahay. Pag nagawa nyo na ang mga gawain sa bahay, wala nang dahilan para pigilan kayo sa pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. Ha? Kaya nga sa Birak, ang sabi ko, mga kabataan, bawal pumunta ng simbahan
ng Sabado kapag hindi pa nagawa ang gawaing bahay. Kasi kailangan kong pumunta sa simbahan. May practice kami. Ayaw mo lang maglaba. Ba? Kailangan ko pumunta sa simbahan kasi may ganito. Mga kapatid, marami mga kabataan, masipag sa simbahan, ubod ng tamad sa bahay. Amen ba? Ang sipag. Kaya, iyan ang isang batas ko sa Birak. Ha? Bawal magpunta ng simbahan. Ha? Bawal. Pinagbawalan ko talaga. Kasi, may mga dapat gawin sa bahay. Ba? Hindi nagbibigay pagpapala. Hindi nakaka-inspire. Ba? Lalo na kung ang pamilya ay hindi pa mananampalataya. Kahit nga mananampalataya, naaburido. Ano na naman palagi na lang may gawain? Hindi ka pa nga nakapaglaba. Natural yan bilang tao. Pero yung people, kung ginawa mo na ang gawaing bahay, naglaba ka na, nagluto ka na, nagsaing ka na, naglinis ka na, amen, kahit hindi ka humingi ng pera, ang sabi niya, sige na, punta ka na ng simbahan, ito ang pamasahe, ito ang baon mo, ito yung damit mong isusuot. Amen. Everybody say amen. Action expresses your priority. Ba? Kaya nga, minsan, mga kapatid, may punto rin. Tingnan mo ang Panginoon, no? Hindi siya nagtotolerate ng tamad. Tama? Hindi siya nagtolerate. In fact, si Apostle Paul, ang sabi ni Apostle Paul, kung ayaw mong gumawa, huwag kang kumain. Kung ayaw mong magtrabaho, mahiya ka naman kumain. Ganun lang yon. Amen. Sabi ni Apostle Paul, kung ayaw mong tumulong, ayaw mong kumilos, ay nipisan mo ang mukha mo. Praise the Lord. So Apostle Peter said, we ought to obey God rather than men. Mga kapatid, ang totoong pagsunod sa Diyos, nagiging smooth ito. Hindi po komplikado ito, basta tama ang ating ginagawa. Amen ba? Yes, gamitin ko muli yung example. Marahil ang inyong pamilya ay hindi pa mananampalataya. Pinagbabawalan ka, huwag kang magsimba, huwag kang dumalo dyan, huwag ka talagang pumunta dyan. Pero I do believe, the more na pinipigilan ka, the more rin na ililigtas at kakausapin niya na Panginoon. Ngayon, kailangan mong pagbayaran. Amen ba? Sa papaanong paraan? Kailangan pagbayaran una sa prayer. Lord, pinipigilan ako. Kausapin mo sila. Hipuin mo ang kanilang mga puso. Ba? May pagkakataon na hindi ka makapagsimba kasi pinipigilan ka. Pero nakikita ng Diyos ang desire ng iyong puso. Isang araw, mga kapatid ko, kapag meron ng pagbubunga at meron ng pag-aani doon sa prayer mo, magugulat ka na lang. Ang sasabihin nila, bakit hindi ka pa nakagaya? Magsimba ka na, sasama kami. Amen. Ba? Ganun lang yun. Kailangan meron tayong action at ang ating action ay palaging positive. Everybody say amen. We ought to obey God. Now, young people, wag nyo namang sabihin, mas gusto naming sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Mga kapatid, sampal ang abot nyo niyan. Ba? Tandaan natin, Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord. Sa ibang pananalita, honor your parents. May preaching ako, honoring your parents means honoring God. Everybody say amen. Nandiyan pa ba kayo? Ha? So, kailangan natin, ang priority natin, sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Pero, nasa tamang paraan dapat. Nasa tamang kadahilanan dapat. Nasa tamang kilos, tamang gawa,
tamang pananalita. Kasi sumusunod nga tayo sa Diyos, hindi naman makita ang pagiging Kristiyano, walang kuwenta yan mga kapatid. Bakit ano ang sabi ng Panginoon? Maging ilaw kayo sa sanglibutang ito, makita nila ang mga mabubuting gawa para luwalhatiin nila ang amang nasa langit. Amen. Kailangan mga kapatid, bilang Kristiyano, lumiwanag tayo. Bilang Kristiyano, mga kapatid, makita nila na tayo ay totoong anak ng Panginoon. Parang katulad ngayon, maraming nagtatalo-talong mga Kristiyano sa kandidato. Pinag-aaway. Anak ni Loren Regarda, kinundi na ang kanyang ina. Mga kapatid, hindi masama kung meron kang pinaglalabang kandidato. Pero tandaan mo, ang kandidatong pinaglalaban mo, hindi ka kilala. Huwag mong pahintulutan na masira ang relasyon mo sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, sa iyong kapwa, dahil lang sa kandidatong pinaglalaban mo. Bakit? Sa panahon ng may problema, pamilya mo pa rin ang malalapitan. Paano kung sira ang relasyon mo sa pamilya? Paano kung sira ang relasyon mo sa kapitbahay, sa kapwa-tao? Yung kandidato, hindi kanya kilala, hindi kanya matutulungan. Amen ba? Tandaan natin, there is 3 major principles in the Bible. In-apply ko, pero hindi ito sa Bible. In-apply ko lang. Amen. In essential, there must be unity. Pag mga mahalagang bagay, kailangan magkaisa tayo. Hindi pwedeng magdebate tayo dyan. Pag sinabing araw ng linggo magsimba talaga. Hindi pwedeng pagdebatihan yan. Tama. Kailangan ko pa ba magsimba araw ng linggo? Tuko, yes. Tuko, no. Tuko, yes. Tuko, tuk. Ang tuko baga, tuk. May ganon. Wala na pagdebate yan. So, in essential, there must be unity. In doubtful matters, there must be liberty. Sa mga doubtful matters, katulad ng eleksyon, ang eleksyon walang koneksyon sa kaligtasan natin. Kung sino ang kandidato natin, meron tayong kalayaan. Ibig sabihin, there must be respect. And lastly, in all things, there must be charity. Sa lahat ng bagay, mangibabaw ang pag-ibig sa isa't isa. Amen ba? Everybody say amen. Praise God. Pangalawang illustration na gusto kong ibigay sa inyo. In the book of Daniel chapter 3, Meshach, Shadrach, and Abednego, verse 14 to 18. Basic Bible English ang aking babasahin. Meron ba dyan? Basic Bible English, BBE. Pakinggan nyo mga kapatid. Nebuchadnezzar made an answer and said to them, "Is it true, Shadrach, Meshach, Abednego, that you will not be servant of my God, or give worship to the image of gold which I have put up? Now, if you are ready on hearing the sound of the horn, pipe, harp, trigon, psaltery, bagpipe, and all the sorts of instruments, to go down on the faces in worship before the image which I have made, it is well. But if you will not give worship, the same hour you will be put into a burning and flaming fire. And what God is there who will be able to take you or save you out of my hand?" Sinabi ni Nebuchadnezzar, totoo ba, Shadrach, Meshach, Abednego, hindi kayo sumunod sa aking utos? Totoo ba na hindi nyo sinamba ang aking Diyos na pinagawa? Totoo ba na ginawa nyo ito? At ang sabi, kung ang sino mang sasaway sa utos ko ay sa ganon ding oras, itatapon doon sa hurnong umaapoy at mamamatay. At ang sabi ni Nebuchadnezzar, sinong Diyos
ang makapagliligtas sa inyo. Grabe yung hamon ni Nebuchadnezzar, no? Sinong Diyos ang makapagliligtas sa inyo? Mga minamahal, mga kapatid sa ating Panginoon, tandaan natin, Romans chapter 10, verse 11, if I'm not mistaken, ang sinumang sumasampalataya sa Panginoon, hindi mapapahiya. Ibig sabihin, hindi tayo iwanan ng Panginoon. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Kahit nandoon ka sa kagipitan, sabi ni David, even in the shadow, even in the valley of shadow of death, thou art with me. Amen. Ngayon, verse 17, verse 16, Shadrach, Meshach, Abednego answering Nebuchadnezzar, the king said, there is no need for us to give you the answer to this question. Ang galing, no? Nagtanong yung hari at ang sabi ng tatlong Hebro, mahal na hari, hindi na namin kailangang sagutin ang tanong mo. At ang sinabi pa nila, mga kapatid, if our God, whose servants we are, is able to keep us from the burning and flaming fire, from your hands, O King, He will help us. Kung ang Diyos naming pinaglilingkuran, kaya kaming iligtas mula sa iyong kamay, mahal na hari. Pero ito yung magandang statement nila sa verse, sumunod na verse. Kung hindi man kami iligtas ng Diyos na pinaglilingkuran namin. Mga kapatid, kaya nyo ba yung sabihin? Kung hindi man ako iligtas ng Panginoon, mananatili ako sa Panginoon. May isang tao lang din ang nagsabi niyan. Maliban kay Shadrach, kay Meshach, at kay Abednego, may isang tao din ang nagsabi niyan. Si Job. Panginoon ang nagbigay, Panginoon ang kukuha, pupurihin ko ang Panginoon. Same thing ang nangyari sa kanila. Parehas kamatayan at kawalan ang hinaharap nila. Sabi ni Job, magpupuri at mananatili ako sa Panginoon. Ang sabi ng tatlong Hebrew men, ganun din, iligtas man kami o hindi, sa Diyos pa rin kami maglilingkod. Sa Diyos naming nakilala. Amen. Kaya tingnan natin ang sabi dito. But if not, be certain, O King, that we will not be the servant of your God, or give worship to the image of gold which you have put up. Now, what is your priority? Dito natin makikita, dapat sana ang priority ng Hebrew men ay ang kanilang buhay. Tama? Kasi kapag buhay na ang pinag-uusapan, gagawa ka talaga ng paraan para mailigtas or maisurvive ang iyong buhay. Tama ba? Tingnan mo, kapag mayroong 50-50 na tao, ang pamilya ginagawa ang lahat para maagaw lang sa kamatayan ang kanilang mahal sa buhay. Ba? Sabi ng doktor, ihanda mo ang 100,000 para bukas mabuhay ang iyong pamilya. Dok, saan kami kukuha ng 100,000? Ano, gusto mong mabuhay o mamatay? Gagawa namin, Dok, ng paraan. Basta buhayin mo lang, Dok, ang aking pamilya. Tingnan mo, ginawa pang Diyos yung doktor. Diba? Gumagawa. Kasi kapag buhay ang pinag-uusapan, kikilos at gagawa talaga tayo. Tingnan mo ang priority nila. Amen? Mas priority nila manatili sa Panginoon. Nais kong sabihin, to change your life, you need to change your priority. Ulitin ko. To change your life, you need to change your priority. Ano ang relationship nito sa buhay nila Shadrach, Meshach? Dahil ginawa nilang priority ang kanilang Panginoon, na kung saan Diyos din natin ngayon. Mas priority nila ang Diyos kaysa sa kanilang buhay. After the trial, King Nebuchadnezzar
promoted Shadrach, Meshach, and Abednego. Ba? Ano ang sabi ni Nebukadnezar? Walang ibang Diyos na kikilalanin kundi ang Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego. Mga kapatid, if you need to change your life, then you need to change your priority. Minsan, hindi talaga nagbabago ang ating buhay kasi second option lang ang Panginoon. Diba? Marami akong naririnig, ngayon ko lang talaga na-realize yung sinasabi ng mga pastor na nauna. Pastor, ipag-pray mo ako kasi pag blines na ako, mas lalo ako magiging supportive at active sa gawain. Mga kapatid, sa 10 nagsabi niyan, marami na ang 3 nagpatunay sa kanilang sinabi. Amen ba? Maraming mga pinagpala, nung pinagpala na, nakalimutan na ang nagbibigay pagpapala. Nung wala pa gaanong pagpapala, palaging nasa prayer meeting, palaging nasa gawain ng Panginoon, palaging nasa simbahan, active mga kapatid. Pero nung pinagpala na, once a month na lang sa simbahan, once a month na lang, every year, nakakalungkot. Everybody say amen. Kaya wag natin gayahin ang mga taong ganun. Let God be the priority of our life. Ulitin ko, to change your life, you need to change your priority. Mababasa natin, Daniel chapter 4, kung ano ang ginawa ni King Nebukadnezar sa mga kabataang yun. King Nebukadnezar promoted Shadrach, Meshach, and Abednego. Young people, kung gusto nyong pagpalain kayo ng Panginoon, kailangan unahin nyo palagi ang Panginoon. Maging sa mga nanay at tatay, kung gusto natin ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos, higit pa sa inaakala natin, higit pa sa hinihingi natin. Everybody say amen. Unahin natin palagi ang Panginoon. Third illustration. What is your priority? Alam natin ang kwento ni Martha at ni Maria. Luke chapter 10, verse 38 to 42. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village. A certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is needful, and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. Mga kapatid, hindi masama mag-entertain ng tao. Amen. Katulad ni Martha, ini-entertain niya ang mga tao. Pero ang malungkot, nakalimutan niya rin ma-entertain ang Panginoon. Amen. Dito nagpapakita, mga kapatid, ano ba ang mas mahalaga? Ang tao o ang Diyos? Ano ba ang mas mahalaga? Ang ma-please ang tao o ma-please ang Diyos? Mga kapatid ko, kapag na-please mo ang tao, marahil hindi mo ma-please ang Diyos. Pero kapag na-please mo ang Diyos, kahit hindi mo ma-please ang tao, ang Diyos na ang gagawa, mangusap sa mga tao. Ba? Merong kasabihan, if you earn the favor of God, then you will also earn the favor of men. Kapag nakuha mo ang pabor ng Diyos, makukuha mo rin ang pabor ng tao. Dito natin makikita, may dalawa talagang uri ng Kristiyano. Amen. Ba? May dalawang uri talaga ng Kristiyano. Mga Kristiyanong nagsisimba nga,
pero maraming alalahanin sa mundo. Ayaw bitawan ang alalahanin sa mundo. Ibig sabihin, nasa simbahan sila, pero ang kanilang isip at puso puno ng kabigatan. Ang kanilang kalooban, mga kapatid, ay mayroong baon-baon na kabigatan. Maraming alalahanin. Kaya pumunta sa simbahan ang bigat ng kalooban, ini-encourage ng pastor na ibigay sa Panginoon ang kabigatan. Ayaw pakawalan ang kabigatan. Kaya paglabas din ng simbahan, bigat na bigat pa din siya. Amen. Pero dito rin natin makikita yung mga tao na tuwing gawain ng Panginoon, mas pinapriority ang gawain ng ating Panginoon. Ba? Bigyan kong pansin ito, ang verse 33, Matthew chapter 6. But rather, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Mga kapatid, anuman ang ginagawa natin related sa gawain sa ating Panginoon. Halimbawa, ang inyong pagsisimba, ang inyong pagdalo ng prayer meeting, ibig sabihin, you are doing for the kingdom of God. Ang inyong pagdala ng mga pagkain dito, ang inyong pagdala ng mga ulam dito, ang inyong pagdala ng mga bigas dito, you are working for the kingdom of God. Ang pagdala nyo ng bisita sa simbahan, you are working for the kingdom of God. Ang pagbabible study, ang paghahayo, pagbibigay ng tracts, pagbibigay ng testimony, pag-encourage sa mga kapwa mananampalataya ng hihina, ang tawag niyan, working for the kingdom of God. Amen ba? Ano man bagay ang ginagawa natin, pag pinag-uusapan ang gawain ng Panginoon, then it is for the kingdom of God. What is God's righteousness? Ano naman yung katuwiran ng Diyos? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Isa sa mga katuwiran ng Diyos, love your enemy. Amen. Love your enemy. Ba? Okay lang na magsimba ako. Hindi ko talaga kayang patawarin yan. Mga kapatid ko, then you are not doing the commandments of God. Amen ba? Wala na akong kausap. Ulitin ko. Love your enemy. O huwag kang titingin sa katabi. Hindi yan kaaway. Amen. So pag pinag-uusapan ang righteousness ng Panginoon, specifically, tumutukoy ito sa gusto ng Diyos, sa pinapagawa ng Diyos, sa hinihingi ng Diyos sa atin. Amen ba? Ibig sabihin ng God's righteousness, ito ay mga bagay, mga kapatid ko, na higit pa sa ginagawa mo sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Diba? Mayroong dalawang katuwiran. God's righteousness and man's righteousness. Diba? Madalas sa atin yung salitang, thy will be done. Kung loobin ng Panginoon. Mga kapatid, minsan, sinasalita natin kung kalooban ng Diyos. Pero actually, hindi kalooban ng Diyos ang nasusunod, kalooban natin ang nasusunod. Amen ba? Ha? Parang katulad rin yan ng pag-a-abroad. Kung kalooban ng Diyos mag-abroad talaga, ay talagang mag-abroad ako. Pero kung hindi kalooban ng Diyos, hindi ako mag-abroad. Pero gusto ko talaga mag-abroad kasi kalooban niya ng Diyos. Hindi nga yan kalooban ng Diyos, kalooban mo na yan. Amen? Binabawi, mga kapatid ko. Everybody say amen. Ibig sabihin ng kalooban ng Diyos, si Apostle Paul, in the book of Ephesians chapter 5, meron siyang binanggit doon, understanding the will of God. Isa sa mga kalooban ng Diyos, ang pagpapakabanal po natin. Yan ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, what is your priority? Amen? Kahit meron tayong problema,
Kung ang priority natin ang Panginoon, ang problema masusolusyonan. Kung meron tayong kalungkutan, kung ang priority natin ang Panginoon, ang kalungkutan magiging kagalakan. Kung meron tayong kabigatan, kung ang priority natin ang Panginoon, ang kabigatan magiging kagaanan. Kung meron tayong kahirapan, kung ang priority natin ang Panginoon, ang kahirapan nagiging kasaganaan. Amen. It is just a matter of priority. Sa story of Martha and Mary, listen to this. Nobody is too busy. It's just a matter of priorities. Wala talaga taong sobrang kaabala. It is just a matter of priorities. Why? We are all given a 24 hours a day. Wala po sa atin ang merong 25 oras. Wala sa atin ang merong 23 oras. Ang lahat sa atin merong 24 oras. Yun nga lang, iba-iba lang ang ating paggamit sa ating oras. Yung iba sa oras ng alas 6, tulog pa. Yung iba sa oras ng alas 7, tulog pa. Alas 8, tulog pa. Alas 9, alas 10, tulog pa. Diba? Pero yung iba, alas 4 pa lang, gising na. Diba? Kaya merong kasabihan ang sanglibutan. Early birds catches worms. Diba? Pero yung mga late birds, diba? Ano ang nakukuha ng mga late birds? Muta. Nabubuo ang mga muta. Amen. Pero yung mga masisipag, mga kapatid, umagang-umaga, gumagalaw na, wala yung mga muta. Bakit? Hindi nabubuo. Praise God. So, what is your priority? Mga kapatid ko, we are now living in the very grievous days. We are now in the perilous times as the Bible stated. Ang priority, walang iba ang ating dakilang Panginoon. Siya ang priority sa ating buhay. Sa kahirapan, Diyos ang priority. Sa kalungkutan, Diyos ang priority. Sa sakit karamdaman, Diyos pa rin ang priority. Kung sa kasaganaan, Diyos pa rin ang priority. And everything, in all things, in all aspects of our lives, let God be the priority to our life. Shall we all stand, mga kapatid? Kahit anong ginagawa natin, maging prioridad natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ang sino mang inuuna ang Diyos, hindi pinapahuli ng Panginoon. Pag inuna mo ang Panginoon, uunahin ka rin ng Diyos. Kapag pinaglaban mo si Kristo, ipaglalaban ka rin ng ating Panginoon. Kung hindi mo talikuran ng Diyos, mas lalong hindi ka talikuran ng Panginoon. Amen. Let God be our priority. Maraming sorpresa ang Diyos sa buhay natin. Maraming mga bagay ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Kung pinagpapala ka na sa paglilingkod mo, mga kapatid, patikim pa lang yan ng Diyos. Amen? Patikim pa lang yan ng Diyos. Hindi pa yan ang kapuspusan o kabuuhan ng plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya mga kapatid, kung tumatamasa man tayo ng kung ano-ano mga pagpapala sa ating Panginoon, material, pinansyal, pisikal, kalusugan, kalakasan, mga kapatid, biyaya yan ng Diyos. Kaya palagi nating i-priority ang Panginoon para palagi ang biyaya ng Diyos sasagana sa ating buhay. Kung palaging priority ang Panginoon, ang biyaya ng Diyos ay sasagana. Ang biyaya ng Diyos hindi magkukulang. Ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, hindi magmamaliw. Kung paano si Jeremiah nagsabi, they are new every morning. They are new every morning. Kung gaano katapat ang pagsikat ng araw tuwing umaga. Hindi lumiliban ang pagsikat ng araw tuwing umaga.
Ganyan ang kabutihan, habag, biyaya ng Diyos sa atin. Hindi po lumiliban. Tuwing umaga, palaging may bagong biyaya ang Diyos. Tuwing araw, palaging may bagong biyaya. Kanina gumising tayo, may panibagong biyaya na naman ang Panginoon. Amen. Kagabi, maraming nagpuyat, kakaabang sa kandidato. Pati ako napapuyat. Pag tumahol yung aso, bangon din ako, lalabas din ako ng bahay. Yung pala, dumadaan yung mga lasing. Tulog naman ako. Tahol na naman yung aso, bangon na naman ako. Diba? Nakita ko, yung mga tao ang priority tumanggap ng pera. Diba? Sapagkat pag may pera ka, masaya ang tao. Kapag meron ka pera, magagawa mo ang gusto mo, mabibili mo ang gusto mo. Pero ang nakakalungkot, ang tao kapag tumatanggap ng pera, nakalimutan kung sino ang dahilan kung bakit siya ay nagkapera. Salamat na lang mga kapatid, narito tayo sa simbahan. Hindi natin priority yung ibibigay ng kandidato. Ang priority natin yung ibibigay ng Diyos ngayon. Ay yung ibibigay ng ating Panginoon. Hallelujah! 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 Purihin natin ang Panginoon. Let God be the priority to our lives. Pinibataas natin ang ating mga kamay. Hallelujah! 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 Sumamba tayo sa Panginoon. Purihin natin siya kasi merong buhay. Merong lakas na ibinigay sa iyo ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon kasi biniyayaan tayo mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Sambahin natin ang Panginoon sapagkat siya ay dakila. Hallelujah! Nararamdaman ko ang presensya ng Panginoon. Pwede tayong lumapit sa harap. Sama-sama tayong magpuri, sumamba. Sama-sama tayo. Hallelujah! Hallelujah! I give you glory. I give you praises. I gave you thanksgiving. Hallelujah! Hallelujah! Sige, pwede bang itaas natin ang bahagya ang ating mga kamay?